Isang mapagpalang umaga sa inyo, brothers and sisters, saan man kayo naroroon sa apat na sulok ng daigdig na ito. Kayo man po ay mga OFW or naninirahan po riyan sa ibang bansa, at dito naman po sa Pilipinas, sa apat na sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, and Metro Manila. Samot dalangin ko, sumayin niyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Espiritu Santo. Sumayin niyo ang kapayapaan ng Panginoong Yesus. So, muli brothers and sisters, si Brother Chito na maghahatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Yesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus. So, yung ibabahagi ko po sa inyo ngayon, ito po 12 bagay na dapat po natututunan ng mga taong nananampalataya sa Panginoon. Ayan, sapagkat marami po sa atin na hindi po nakakaalam. Ang iba po sa atin, basta't magdasal lamang po tayo ng magdasal, hindi po natin alam kung ano po yung ating ipinagdarasal, kung ano po yung ibig sabihin ng sinasabi nating pananampalataya sa Diyos. Dapat po alam po natin ang lahat ng bagay na makalangit, kung ano po yung mga bagay na yan. So ngayon po ay ituturo ko po sa inyo ang mga bagay na ito na dapat na ginagawa ng isang nanampalataya sa Panginoon. Ayan po, 13 yata ito, brothers and sisters, basta pakinggan nyo na lamang po, sapagkat hindi po tayo dito magtuturo ng sariling pag-iisip. Ang itinuturo po natin dito ay biblically po. Hindi po ito turo ng tao, hindi po turo ng kung sino man. Kung hindi, natutunan ko po ito sa pamagitan ng banal na Espiritu na ipinagkaloob po sa akin ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesus. Yan po. So, kailangan po matutunan po natin ang mga bagay na ito. So, yung ebanghelyo po natin ay hanguin po natin dito sa aklat ni Propeta Ezekiel, chapter 3, verse 17 hanggang 21. Na ang sabi po dito, "Tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel. Anuman ang sabihin ko sa iyo'y sasabihin mo sa kanila bilang babala." Ayan, ang sabi po ng Diyos, anuman ang sabihin ko sa iyo'y sasabihin mo sa kanila bilang babala. Kaya kung meron po kayong naririnig na sabi ninyo, yung mga binabanggit dito na kamatayan, wag po kayong matatakot. Babala po sa atin yan, sapagkat kung hindi po natin babangkitin yan, paano po tayo matatakot sa Diyos? Paano po tayo matatakot na gumawa ng masama? Kaya po binabanggit sa atin yan, sapagkat ang magiging punishment po sa atin kung tayo po ay patuloy na magkakasala, patuloy po nagagawa ng masama, ay kamatayan po ang kapalit. Yan po. So ano man sabi ng Panginoon, anuman ang sabihin ko sa iyo'y sasabihin mo sa kanila bilang babala. Kapatid, babala. Hindi po pananakot, babala. Kung ito po ay pakikinggan natin at uunawain natin. Sa 18, maaring ito'y hatol na kamatayan para sa masama. O kung hindi ko naman masama, ba't ka matatakot? Diba? Para sa masama. Kapag hindi mo sila pinagsabihan lumayo sa kasamaan, mamamatay sila sa kanilang kasamaan. Ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Napakabigat po ng aking responsibilidad sa inyo mga kapatid, brothers and sisters. Pananagutan ko po kapag hindi po ninyo nalaman kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano yung mangyayari sa inyo na dapat sana, kung nasabi ko po sa inyo, ay makapaghanda kayo at makapagbagong buhay. Upang nang sa ganun ay hindi po ninyo makamtan ang parusa ng Diyos. Kung tayo po ay patuloy na magkakasala, ay talagang mangyayari sa atin. Sa 19, ngunit wala kang pananagutan kung ayaw nilang talikdan ang kanilang kasamaan matapos mong babalaan. Well, exempted na ako. Ang layunin ko lamang po, ang trabaho ko lamang po bilang alipin ng Diyos, ipahayag po sa inyo ang katotohanan, yung mangyayari. Kaya nga, sabi nga dito sa aklat ng Isaiah, ang sabi ng Panginoong Diyos Ama, ang mga hula ko ay natupad na. Mga bagong bagay ang isasaysay ko bago pa mangyari. Sapagkat lahat po ng nasa Biblia, lahat po ng nasa kasulatan, sa banal na kasulatan, mangyayari at mangyayari po sa atin yan. Nasa sa atin lamang po yan.
kung saan tayo papanig, kung sa kabutihan o sa kasamaan. Kung doon tayo sa kasamaan, impyerno ang punta natin, doon sa impyerno. Doon, hindi doon. Kasi sa langit kung tayo ay magpapatuloy kung tayo ay magbabagong buhay at kikilalanin natin ang Diyos, tayo po ay pupunta sa langit, hindi po sa impyerno, sa langit. Sa 20, kapag nagpakasama ang isang matuwid, ay ilalagay ko siya sa panganib. Mawawalaan ng kabuluhan ng kabutihang ginawa niya noong una, at mamamatay siya sa kanyang kasamaan. Pag hindi mo siya pinaalalahanan, pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Nakita nyo, brothers and sisters? Kaya wag po kayong magagalit kapag meron po kayong naririnig nangangaral tungkol sa kamatayan, sapagkat yan po yung nanggagaling sa Diyos. Magtaka po kayo, nangangaral ng salita ng Diyos, walang kamatayan, puro yung sinasabi lang, kaginhawaan. Doon po kayo magtaka. Pero kapag may narinig po kayo na may kamatayan, sapagkat si Kristo'y namatay sa krus nang ikatlong araw siya ay muling nabuhay, ngayon naluluklok sa kanan ng Amang makapangyarihan sa lahat. So ganyan po ang nais ng Diyos na malaman din po natin, malaman din po ng sambahayan ng Israel o yung mga tupa ng sambahayan ng Israel na ang paghahari ng Diyos. Ayan po ang layunin ko po, ang trabaho na tinanggap ko po sa Diyos nung ako'y tinawag niya. Ayan, sa 21. Ngunit kapag pinayuhan mo siyang lumayo sa kasamaan at makinig sa iyo, patandaan po ninyo mga kapatid, kapag pinayuhan mo siya na lumayo sa kasamaan at makinig sa iyo, hindi siya mamamatay. Nakita nyo? Ayan po yung sa Diyos. Kapag nakinig po tayo at lumayo sa kasamaan, hindi po tayo mamamatay. Pero kapag ang ipinapangaral ay puro kabutihan, ng puro lang, ang makakamtan natin, wala po yan, hindi po yan galing sa Diyos na salitang iyan. Puro kaginhawaan lang, puro mga bagay sa sanlibutan ito. Wala po, hindi po galing, walang kaugnayan sa Diyos yan. Sariling pag-iisip lamang po yan. Sapagkat ang itinuturo ng Diyos, ang paghahari ng Diyos, lahat na dapat nating malaman kung ano yung mga punishment sa atin kung tayo po ay magpapatuloy sa ating kasamaan, sapagkat nasusulat din po sa bahagi ng Mateo, sa aklat ng Mateo, na ang sabi ng Panginoong Hesus, ang nangyari doon sa 12 na nabagsakan ng building, akala nyo ba mas masama sila kaysa ibang mga taga Jerusalem? Hindi. Ngunit kung magpapatuloy tayo sa ating paggawang masama, mapapahamak din tayo. Kaya hindi po masama, paalala lamang po ito sa atin. Ngunit kapag pinayuhan mo siyang lumayo sa kasamaan at makinig sa iyo, hindi siya mamamatay at wala kang pananagutan. So ligtas tayong pareho. Ligtas po tayong pareho. Wala po akong pananagutan. Pero kapag pinayuhan naman kita at hindi ka nakinig sa akin, well, ikaw lang yung may pananagutan. Mamamatay ka. Ganon din naman ako. Mamamatay din ako kung hindi ko pinaabot sa inyo yung mga nais ng Diyos na iparating sa inyo. So wala tayong pupuntahan kung hindi gumawa ng mabuti, brothers and sisters. Di ba? Kapag may narinig kayo na pangangaral, brothers and sisters, mga kapatid, na puro kaginhawaan lang, katulad nung narinig ko noon, ay tungkol sa pag-aani, ay siya, ay ari ka, marami kang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Akala niya yung aanihin, palay or bigas, mais. Hindi po ang aanihin po diyan. Kung tayo'y magpapatuloy sa ating kasamaan, tayo po ang aanihin pagdating ng panahon. Ilalagay po tayo kasi ang trigo ilalagay sa kamalig, which is sa tahanan ng Diyos. Pero yung ipa, susunugin sa pugon na hindi mamamatay ang apoy doon magpakailanman. Akala kasi nung nangangaral, may narinig ako niyan marami ka nga anihin, magsilapit kayo rito, magsiparito kayo, kapagkat marami ang aanihin.
Nabanggit ko lamang po yun. Wala naman po akong pakialam doon sa mga sinasabi ng mga iba. Kaya lang minsan nagkakataon lamang po na talagang kailangan kong banggitin at malaman po ninyo. Ayan po. So yun po yung kailangan natin na ipaalam. So ano bang mga bagay na ito na dapat nating malaman? Diba? Excited na ba kayo, brothers and sisters? Una po na dapat nating malaman kung tayo po ay talagang nagsisikap na manampalataya at sumunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat hindi po natin ito magagawa kung tayo po ay makalaman, kung tayo po ay makasanlibutan. Unang gagawin natin, ang sabi dito sa aklat ng Juan, chapter 3, verse 3. Sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Bakit? Ang sabi ng Panginoong Hesus, sinasabi ko sa inyo, ani Hesus, maliban ng tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Meaning to say, wala tayong kaugnayan sa Diyos kapag hindi po tayo nagbalik loob sa Diyos at magbagong buhay. Wala po tayong kaugnayan sa Diyos sapagkat hindi po tayo paghaharian. Sapagkat ang sinasabi po dito na ipanganak sa espiritu, yung ipanganak ng muli, ito po ay ipanganak yung lumang buhay po natin sapagkat mula nung tayo ay nabuhay, ang pamumuhay po nating iyan is makasalanan. Nakaugnay po yan doon sa makalaman. Kaya nga tingnan mo, maliit pa nga lang tayo. Wala na tayong hinangad kundi mga bagay sa sanlibutan na ito, sa daigdig na ito. Yan po. Kaya maliban po na magbalik loob tayo sa Diyos at ipanganak ng muli sa Espiritu, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Bakit? Ang ipinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Nakita nyo, kaya hindi po tayo paghaharian kasi ang ipinanganak sa laman ay laman. Hindi ba tayo namang lahat ipinanganak talaga sa laman sa pamagitan ng ating mamagulang. Kaya makalaman po ang lahat ng tao. Wala pong exempted doon. Lahat tayo makalaman. Hindi ka naman nilikha sa hindi ka naman nilikha sa bakal. Inilikha ka sa laman So lahat ng tao makalaman. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, ang ipinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak ng muli. Maliban po na tayo ipanganak ng muli, maliban po na tayo magbalik loob sa Diyos, hindi po tayo paghaharian ng Diyos, brothers and sisters. Napakalungkot po. Kung mananahan po, papatuloy po tayo sa lumang buhay natin, wala po tayong kaugnayan sa Diyos. Kaya ambot sa langaw kung saan tayo pupulutin. So yan po, brothers and sisters. Yung pangalawa, ang sabi po dito sa aklat ng unang Pedro chapter 4 verse 1 hanggang 2, yamang si Kristo'y nagbata ng hirap sa buhay na ito, kayo man ay dapat maging handa sa pagtitiis, sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa buhay na ito ay tumalikod na sa pagkakasala, ipinanganak na po siyang muli. Kaya siya ay naghihirap dahil tumalikod na sa pagkakasala, iniwan na yung lumang buhay na makalaman. So nananahan na sa kanya ngayon ng Espiritu. Yan po, brothers and sisters. Kaya nga sabi dito, at ang pinag-uukulan niya ng buong panahon sa buhay na ito ay ang kaloob ng Diyos at hindi ang mga pinakamimithi ng tao. Meaning to say, may pinanganak na tayong muli, nagbagong buhay na tayo, nagpalit na tayo ng pagkatao natin, kaya ipinanganak tayo sa tubig at sa espiritu. Malinaw po, brothers and sisters. Kaya maliban po na tayo ipanganak sa espiritu at sa tubig, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Kawawa po tayo mananatili sa atin ang puot ng Diyos. Wala po tayong kaligtasan. Yung yung pang-apat ng or pangatlo, ang sabi dito,
Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Yan po yung dapat na ginagawa ng mga taong may bagong buhay na. Manalig sa Panginoon. Manalig kay Jesus. Manalig sa sinugo ng Ama. Yan po ang dapat na ginagawa natin sapagkat yan po yung inuutos ng Diyos. Manalig sa sinugo niya. Ngayon kapag tayo po ay may pananalig sa Panginoon, ito na po yung panglima na ang sabi dito sa aklat ng Juan, chapter 17:21, maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Maging isa po tayo. Ngayon, mula doon sa ipinanganak ng muli, pinanganak tayo sa tubig at sa espiritu, ay dapat may bagong buhay tayo. Diba? Manalig tayo sa Panginoon. At yung pangatlo, makipag-isa tayo sa Panginoon. Ayan, makipag-isa sa Panginoon, nang sa ganun, nakikipag-isa rin tayo sa Diyos. Napakalinaw. At yung pang-anim, dito pa rin sa aklat ng Juan, chapter 41, chapter 4, verse 23. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya, sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Of course, kung ipinanganak na tayo sa Espiritu, sa tubig at sa Espiritu, nagbagong buhay na tayo, panibagong buhay na hinaharap natin, namumuhay na tayo spiritual, alam na natin kung paano natin sasambahin ang Diyos. Hindi po natin sasambahin ang Diyos sa bundok, hindi po natin sasambahin sa dagat, hindi po natin sasambahin sa daan, kung saan sulok, kung hindi sa Espiritu. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Espiritu at sa katotohanan. Doon dapat natin sinasamba ang Diyos. Hindi po doon sa bundok ng Mount, at kung saan bundok yan. Marami sa atin, umakyat pa sa bundok para doon sambahin ang Diyos. Noong panahon, talagang sinabi ng Diyos yun, nung ilalabas yung mga Israelita mula sa pagkaalipin doon sa Ehipto, ang sabi ng Diyos, ang magiging tipan nila upang malaman ng mga Israelita na ang Diyos ang naglabas sa kanila. Ang sabi ng Diyos, pagkalabas ninyo, sasambahin ninyo ako sa bundok na ito, which is yung bundok ng Sinai. Yun po yun. Kaya nung sinabi ng Panginoong Jesus doon sa mga doon sa kausap niya dito sa what did you call that? Samaritana. Ang sabi daw ng mga ninuno nila na dapat sambahin, na sabi ng mga Hudyo na dapat sambahin ang Diyos doon lang sa bundok na iyon at saka sa Jerusalem. Kaya nga nagsabi ang Panginoong Yesus, hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba. Ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba. Sapagkat ang sabi nga niya, ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya, na siya'y sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hindi po sa bundok, hindi po kung saan kubo, hindi po saan, sa dagat, hindi po. Sa katotohanan, Espiritu at katotohanan. Ayan po. So, yung pagpito po na dapat nating malaman. Ang sabi po dito sa ikalawang sulat ni Juan, chapter 1, verse 9, ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag nito ay hindi pinananahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Ayan po. So kung may bagong buhay na po tayo, dapat po tayo manatili sa turo ni Kristo. Hindi po turo ng tao, hindi po turo ng kaibigan mo, hindi po turo ng mga kapitbahay mo, hindi po turo ng kumare, hindi po turo ng kumpare, o kung sino man yan ay
mga ano na yan, nagtuturo. Hindi po turo kay Kristo. Turo ni Kristo. Kay Kristo lang ang buhay ko. Ang kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. Di ba? Kamatayan ka, kaluwalhatian nating lahat kung tayo'y susunod sa Kanya. Di ba? Napakalinaw po. Turo ni Kristo. Kaya nga sabi nga, sino man nananatili sa turo ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Pero yung ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay hindi pinananahanan ng Diyos. Lalo na yung mga nagtuturo na kung ano-ano yung mga kwentong barbero, kinikwento, Sus Maria Josep. Magdalawang salita na kayo, makinig dyan brothers and sisters, kawawa kayo. Nililindang lamang po kayo niyan ng matatamis na puro mga salita ng sanlibutan. Kawawa po tayo kapag tayo po ay hindi nagbalik loob sa Diyos. So yung pangwalo, rito ang sabi po rito, sa aklat ng Colossus chapter 2 verse 6, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Diba? Kung talagang tayo po ay nagbautismuhan na ng tubig at espiritu, ang sabi dito sa aklat ng Colossus, chapter 2, verse 6, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Pananampalataya na itinuro sa atin ng Panginoon nung siya ay bumaba dito sa lupa. Ayan. So yung pang-siyam, ayan. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at mandarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan ito. Hallelujah. Sabi-sabi ng matatanda kasi masyado nating pinapahalagahan yung mga sabi-sabi ng matatanda Kapag yan po ang naririnig natin ng mga aral, yung mga sabi-sabing iyan, nakaw, ay siya. Wag na ninyong pagkaksayahan yan ng panahon kapag walang kaugnayan yan sa Diyos. Sapagkat kung walang kaugnayan yung nagtuturo sa inyo niyan, kayo man ay walang kaugnayan sapagkat ano ang sabi ng Panginoong Hesus, ang bulag na taga-akay ay bulag din ang kanyang inaakay, pareho kayong mahuhulog sa hukay. Ngayon, kung ang itinuturo ng napapakinggan ninyo ay mga sabi-sabi ng matatanda, wala. Pareho kayong mahuhulog doon sa matatanda. Paalala po, brothers and sisters, kaya nga sinabi ko kanina bago tayo mag-umpisa, ito po ay paalala sa atin, babala, na huwag nating gagawin yung mga bagay na ito sapagkat may mga bagay po tayo dito na dapat gawin. Siguro naman naintindihan ninyo. At may mga bagay din po na hindi dapat nating ginagawa. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo nang siya'y maging tao. So ang kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo Jesus nung siya ay maging tao. Nakay Kristo. Ayan. So kaya dapat nating pahalagahan yung utos ng Panginoon, hindi utos ng tao, hindi utos ng kung sino man. Kung hindi ang utos lamang ni Kristo ang ipinahihintulot na dapat nating ituro at dapat nating sundin. Ayan po mga kapatid. So ang ikasiyam po, brothers and sisters, na dapat din po nating malaman. Ang sabi dito sa aklat ng Colossus chapter 3 verse 1, binuhay kayong muli kasama Kristo. Kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Hindi yung mga bagay dito sa daigdig na ito. Kung talagang tayo ay bautismuhan na ng tubig at espiritu, dapat po tayo mabuhay sa turo ni Kristo. Ayan po. Sa 2, isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang
mga bagay na panglupa. Ayan po, siyempre po pinanganak na tayo sa espiritu Hindi dapat panglangit na, bagong buhay na. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Ayan po, yung buhay po natin natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Hindi po ang buhay natin na sa kapitbahay, na sa tao, na sa kumpare, na sa kumare, na sa kaibigan, na kung saan. Na kay Kristo po ang buhay natin, nasa Diyos, na kasama ni Kristo. Sapagkat si Kristo ang buhay natin, hindi po sa kapitbahay. Ayan. Marami sa atin sumasamba sa mga kapitbahay Kapatid, pinapaalala po sa atin na ang buhay natin ay nasa Diyos, wala po sa tao. Kaya wala tayong dapat sambahin, wala tayong dapat papurihan kung hindi ang Diyos. At wala rin po dapat tayong pasalamatan kung hindi ang Diyos, sapagkat nasa Kanya ang buhay natin kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo. Nakita nyo, brothers and sisters? At pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makikihati sa kanyang karangalan. Ikaw ba'y kapitbahay mo, kapatid mo, or kaibigan mo? Hahatian ka ba ng karangalan noon? Hindi. Halimbawa, mag-aaral tayo. Nagkamit ako ng summa cum laude. Yung karangalan ko ba nga, mahatian pa kita noon? Hindi. Di ba? Pero si Kristo, kapag nahayag na si Kristo, pagdating ng panahon, makikihati po tayo sa kanyang karangalan. Di ba? Halimbawa, nag-graduate ako, summa cum laude, kaklase kita. Mahatian ba kita nung karangalang ibinigay sa akin? Isolo ko yun Siyempre, akin yun Pero si Kristo, pagdating ng panahon, tayo ay hahatian niya ng kanyang karangalang matatanggap mula sa Ama. Kung tayo'y mananatili kay Kristo. Nagkamit ako ng summa cum laude. Nag-aaral ako. Siyempre, nagsikap ako ganun din naman tayo. Dapat natin pagsumikapan yung mga bagay espiritual kung tayo'y nagnanais na makihati sa karangalan ni Kristo. Papurihan natin, parangalan natin si Kristo sapagkat nasa Kanya ang buhay. Hindi na sa kapwa natin. Siyempre, nagsumikap ako So, yung pang-sampu natin, brothers and sisters, ito. Ayan. Pakinggan po ninyo, balikan po ninyo yan at tingnan sa Biblia para malaman po ninyo ang katotohanan. Sapagkat katotohanan lamang po ang aking inihahayag dito. Hindi po ito mga kwentong barbero. Katulad ng mga lumubog na bangka, ganyan. Lumulutang na kutsara. Hindi po ito ganon. Ito po katotohanan na sinasabi ko sa inyo, sapagkat ano ang sabi dito sa tinunghayan natin, ang sabi ng Diyos, ano man ang sabihin ko sa iyo, sasabihin mo sa kanila bilang babala. Diba? Ano man ang sabihin ng Diyos, natural, yun ang sasabihin ko. Pag sinabi niya, mamamatay kayo, mamamatay tayo. Alam lang naman, baguhin pa ng Diyos yun, nakatakda na yun Kaya nga, sabi nga niya sa aklat ng Isaiah chapter 42 verse 9, ang mga hula ko ay natupad na. Mga bagong bagay ang isasaysay ko ngayon bago pa mangyari. Kaya bago pa mangyari, brothers and sisters, isinasaysay na sa inyo ngayon ng Diyos kung ano yung mga dapat nating gawin sa buhay natin ito. Hindi po yung kaya nga bago pa mangyari sa atin, sapagkat mangyayari po sa atin ang mga sumpang ito. Kung hindi po tayo magpapatuloy, kaya nga sabi nga dito, maaring ito'y hatol na kamatayan para sa masama. Kapag hindi mo sila pinagsabihang lumayo sa kasamaan, mamamatay sila. Kasi nakaprogram na po yan. Hindi na pwedeng baguhin yan. Parang halimbawa, halimbawa yung Will Testament. Kumbaga, inagubilin mo na yung ari-arian mo. Siyempre, paano mo yan sa abogado? Napermahan na yan, both side. Napermahan ng abogado, napermahan mo kung kanino mapupunta, kung sino magmamana. Kapag napermahan na po yan, wala nang ibang magmamana dyan kung hindi
Yung nakasulat yung pangalan doon, hindi na mababago yon. Ganyan din po yung panukala ng Diyos sa atin. Ano man ang sabihin ko sa iyo, sasabihin mo sa kanila bilang babala, sapagkat mangyayari po sa atin ang lahat ng iyan. Ganyan po, brothers and sisters, ang paghahari ng Diyos. Kaya hindi po biro. Nakala natin nakikinig tayo ng salita pupunta tayo sa mga pagtitipon, todo forma pa. Minsan hindi naman tayo nakikinig talaga Tinitingnan natin yung kapwa natin, yung mga tao. Uy, ang ganda ng bihis noon Uy, may mga alahas yun Ganyan tayo Ganyan po mga kapatid. So yung pang-10 na dapat nating malaman, narito po, ang sabi po dito sa aklat ng Lucas chapter 12, verse 4. Sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sino ang dapat nating katakutan? Tuloy natin. Sinasabi ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Diyos po. Marami sa atin makakita lang ng baril, takot na takot na. Makakita lang ng kutsilyo, takot na takot na. Makakita lang ng nagwawala, ay sus Maria Joseph, takot na takot. Kapatid, ano ang sabi ng Panginoon kung sino ang dapat nating katakutan? Ang Diyos ang dapat nating katakutan. Hindi yung mga holdapper, hindi yung mamamatay tao, kung hindi ang Diyos ang dapat nating katakutan, sapagkat walang magagawa ang mga iyan. Makaligtas man sila, sa Diyos hindi makakaligtas. Uusigin sila, tuusigin, hanggang sa impyerno mahulog sila roon. Ganyan po yan. Kaya wag po tayo matatakot kanino man, sapagkat ang mga yan, walang kapangyarihan yan sa Diyos. Nag-aakala lang yan, mahuna-huna lang ba nila? Ayan. Sabi dito sa aklat ng Mateo chapter 10:26, kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Kaya po sumisigaw po ako ngayon. Nandito tayo sa liwanag na huwag kayong matatakot kanino man. Sa Diyos lamang tayo dapat matakot. Huwag kayong matatakot sa mayayaman. Huwag kayong matatakot sa sino man. Ang Diyos lamang ang dapat nating katakutan. Period. Wala po yan dito. Sabi ko lang yun. Wala po tayong dapat katakutan kung hindi ang Diyos. Sapagkat siya ang lumikha sa atin, nasa Kanya ang buhay natin kasama ni Kristo. Kaya wala tayo dapat katakutan kung hindi ang Diyos. Matakot tayong gumawa ng masama, matakot tayong gumawa ng kasamaan, sapagkat ano ang sabi dito sa Ebanghelyo natin? Maaring ito'y hatol na kamatayan para sa masama. Kapag hindi mo sila pinagsabihang lumayo sa makasamaan, mamamatay sila, kapatid. Kapag hindi tayo lumayo sa ating kasamaan, mamamatay tayong lahat. Walang matitira. Kala nyo, ligtas ako doon Kasama po ako. Kung magpapatuloy akong gumawa ng masama, abay, mauuna pa nga yata akong mamatay sa inyo Kasi mabigat po yung mabigat po yung responsibilidad ko dito. Kapag hindi ko po naipahayag ito sa inyo. Kaya kung magpapatuloy po tayo sa ating kasamaan, nakahanda na po yan Maria Joseph. Hindi natin mababago yan. Para sa mga tao na nagnanais pong itago ang katotohanan, ito pong mga taong ito na pinipigilan na lumaganap ang katotohanan. Pero pagdating sa mga kasinungalingan, yun pa yung pinapalaganap. Ayan po, ito para sa inyo po ito.
Makinig po kayo kung ano po ang mangyayari. Ayan. So, katungayan po natin dito sa aklat ng Juan, ito po yung ang salita ni Jesus ang hahatol. Kung ano po ang sinasabi ko sa inyo ngayon, yan po ay salita ng Diyos. Hindi ko po yung nilikha na kusang pag-iisip ko lamang, kung hindi nandito po yan sa banal na kasulatan. Basahin natin dito sa aklat ng Juan chapter 12 verse 47. Kung mapakinggan nino man ang aking salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hatulan, sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Kaya ko po ipinapaliwanag ito sa inyo, kung meron man po diyang kamatayan, hindi upang hatulan po kayo, kung hindi upang iligtas. Kung ito po ay iiwanan ninyo yung paggawa ng masama. Sapagkat ang sabi nga dito sa Ebanghelyo natin, maaring ito'y hatol na kamatayan para sa masama kapag hindi mo sila pinaalalahanang lumayo sa kasamaan, mamamatay sila. Kaya nga po ginagawa ko po ngayon, ibinabahagi ko po sa inyo ang salita ng Panginoon upang maligtas po kayo. Kaya nga sabi nga dito sa 21, ngunit kapag pinayuhan mo siyang lumayo sa kasamaan at makinig sa iyo, hindi siya mamamatay at wala kang pananagutan, mabubuhay tayong pareho, kapatid. Hindi ka mamamatay kung ikaw may masama, kung titigilan mo na yung paggawa ng masama at magbabalik loob ka sa Diyos, kapatid, hindi ka mamamatay. Mabubuhay tayong lahat. Kaya ako po ay isang alipin ng Diyos. Kaya ito po yung tungkulin na dapat kong ginagampanan. Kaya wag pong sasamang loob ninyo sa akin, sapagkat ako'y isang alipin lamang na sumusunod sa utos ng aking Panginoon. Yan po. Ayan. Ito ito sa mga taong nais iligaw ang katotohanan at yung mga taong pinipigilan na palaganapin ang katotohanan. Pakinggan po ninyo ito, brothers and sisters, sapagkat napapanahon na po. Ito po ay hindi biro ito na sabi dito ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan chapter 12:47, kung mapakinggan nino man ang aking salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hatulan, sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Kaya nagsasalita ang Panginoon noon, ang Panginoong Hesus noon sa atin, nangaral siya upang iligtas tayo. Ngunit marami ang hindi nakinig sa Kanya, kaya hindi naligtas. Tuloy, sa 48, may hahatol sa sinumang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Kita nyo, may hahatol. May hahatol po. Sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ngayon, kapatid, kung nakikinig ka o ikaw nakikinig ngayon, nanunood ngayon, kapag hindi mo tinanggap ang salitang naririnig mo, may hahatol sa iyo. Sino ba ang hahatol na yan? Pakinggan natin, tuloy natin. Ang salitang ipinahahayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Ang salita na pinapahayag ko sa inyo ngayon, yan po ang hahatol sa inyo sa huling araw. Sapagkat ipinararating na po sa inyo ang salita ng Diyos, ngunit marami po ang ayaw tumanggap sa salita ng Diyos, bagkus pinagsisikapan pa nilang ilihim ito, pinagsisikapan pa nilang pasinungalingan ito, at itinatago. Ang mangyayari sa iyo, kapatid, sa inyo, ang salita sa Kanya, ayan, ang salitang ipinahahayag ko ang hahatol sa Kanya sa huling araw. Ayan po, yung salitang ipinahayag ko sa inyo ngayon, ang hahatol sa inyo sa huling araw. Pinagsisikapan ninyong takpan ang katotohanan, pinagsisikapan ninyong itago ang katotohanan. Ayan, ang hahatol sa inyo, ang itinatago ninyong salita, ang katotohanan.
sapagkat hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin, ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. Kaya nga po dito sa ebanghelyo natin sa aklat ng ni Propeta Ezekiel chapter 3:17, tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel, anuman ang sabihin ko sa iyo'y sasabihin mo sa kanila bilang babala, bilang babala. Ayan po, bilang babala. Ayan po din nangahatol sa atin yung mga salitang iyan. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinasasabi ng Ama, ang siya kong sinasabi, kapatid, nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kung i-accept mo sa buhay ang salitang naririnig mo ngayon, napapakinggan mo ngayon, napapanood mo ngayon, kung tinatanggap mo yan sa buhay mo, brothers and sisters, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi ko po yan salita po yan ng Diyos. Sapagkat dito pa lamang po, ito po yung tinanggap ko nung una, nung bago pa lamang po akong tinawag ng Diyos, na ang sabi niya, ang sabi niya, sinabi niya rin, ito kay Propeta Ezekiel noon, nung sinugo niya rin si Propeta Ezekiel, ito rin po yung sinabi niya, para magpahayag din sa bansang Israel, sa mga tao ng mga Israelita. Ngayon, wala na yung mga propeta, nasa piling na ng Diyos, wala na rin yung mga apostol. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, hindi ka nakikilala ng sanlibutan Ama. Pero ipapakilala pa siya. Kaya ngayon, ipinapakilala ko sa inyo kung ano ang pangkapangyarihan ng Diyos, kung ano ang paghahari ng Diyos. Kaya nga sabi niya, tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel, anuman ang sabihin ko sa iyo, isasabihin mo sa kanila bilang babala. Kaya nga ang babala dito sa aklat ng Juan, chapter 12, verse 49, sapagkat hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang amang nagsugo sa akin, ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahayag. Kaya kung ano po yung sinasabi ko ngayon, galing po yan sa Diyos, hindi po galing sa akin. Sapagkat sino ba naman ako? Isang alipin lamang, isang galing sa basurahan na binihisan ng Diyos upang magpahayag ng kanyang kasalita, ng katotohanan, at ipakilala siya, at ipakilala ang paghahari niya. Ayan po yan. Ayan ang tungkulin ko po nung tawagin ako. At hanapin yung mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Ayan. Yung pang-12, pang-12. Ayan. Mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Ito po yung ito po yung definition, kabuuhan. Yung sinabi ng Panginoong Hesus doon sa aklat ng Juan, na bagong utos, ito po yun, yung definition noon, yung kahulugan noon, na mag-ibigan kayo. Ito po yung pakinggan dito sa aklat ng ikalawang Juan, chapter 1:6, na sabi dito, ito ang utos na ibinigay na sa inyo noon pang una. Mamuhay kayo ayon sa pag-ibig, at ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Di ba? Mamuhay tayo ayon sa mga utos ng Diyos. Kaya nga inuutos ng Diyos sa atin na ang sabi niya, tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel, anuman ang sabihin ko sa iyo, sasabihin mo sa kanila bilang babala, maaring ito'y hatol na kamatayan para sa masama. Kapag hindi mo sila pinagsabihan lumayo sa kasamaan, mamamatay sila sa kanilang kasamaan. Ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan.
Ngunit wala kang pananagutan kung ayaw nilang talikdan ang kanilang kasamaan, matapos mong babalaan. Kapag nagpakasama ang isang matuwid, ay ilalagay ko siya sa panganib. Mawawalan ng kabuluhan ang kabutihang ginawa niya noong una, at mamamatay siya sa kanyang kasalanan. Pag hindi mo siya pinaalalahanang, pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag pinayuhan mo siyang lumayo sa kasamaan at makinig sa iyo, hindi siya mamamatay at wala kang pananagutan. Ayan po ang utos sa akin ng Diyos, na kaakibat po ang punishment kung hindi ko po sasabihin sa inyo ang katotohanan. Kung ako po ay magsisinungaling at lilikha ng sarili kong pag-iisip, pananagutan ko po yan sa Diyos. Lahat po yan. Ayan po ang utos na tinanggap ko nung ako'y nag-uumpisa. Nung pag-umpisa, nung tinawag ako ng Diyos Ama upang maglingkod sa Kanya, ito po yung utos na tinanggap ko mula sa Diyos. Na ang sabi niya, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel. Ano man ang sabihin ko sa iyo, sasabihin mo sa kanila bilang babala. Kaya paalala mga kapatid, ito po bilang babala sa inyo po. Babala sa ating lahat ang mga sinasabi ko po dito. Kapagkat wala po diyang kasinungalingan. Kung yan po ay isa sa buhay ninyo, magkakamit po tayo ng buhay na walang hanggan. Tuloy. Ayan, dito sa 10, nang sabi dito sa ikalawang Juan, chapter 1, verse 10, sino mang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tatanggapin. Huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin. O, sino man daw ang dumating sa bahay natin na ibang turo ang dala, ay huwag nating tanggapin at huwag nating babatiin. Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging isa niya sa masasamang gawain. Narinig niyo, brothers and sisters? Ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Ibig sabihin, nakiapig na tayo doon sa masamang ginagawa niya. Di ba? Kaya kung babatiin natin nan, ayan po. So yung mga bagay na ito, brothers and sisters, na dapat nating matutunan. At meron pa nga, sabi nga dito ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan, chapter 17, verse 25, na talagang kailangan pa po natin na ipakilala ang Ama. Kung ano po ang kanyang mga utos, ayun po ang isinasabi ko sa inyo. Katulad nga po nung sinabi ko dito, na ang salita ang hahatol. Ang salita ng Panginoon ang hahatol sa atin. Ayan. Ang sabi dito sa aklat ng Juan, chapter 17:25, makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita, at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin, na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila, at ipakikilala pa, upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may sumakanila. Makilala lamang po natin ang Ama. Marami pong hindi nakakakilala sa Diyos. Marami. Or almost lahat. Sapagkat kung nakikilala po natin ang Diyos, Ama, edi dapat ang pinapangaral po natin ay salita ng Diyos, hindi salita ng tao. Kung nakikilala natin ang Diyos, dapat sinusunod natin yung kanyang mga utos. Kung nakikilala natin ang Diyos, brothers and sisters, dapat nananahan tayo sa mga utos ng Diyos.
At ang Diyos naman ay mananahan sa atin. Ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Kaya nga sabi nga dito sino man dumating sa inyo na iba ang turo, ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin. Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masasamang gawain. So turo ni Kristo lang dapat ang dapat nating tanggapin at dapat din po nating ituro. Kaya ayan po ang ginagawa natin na itinuturo po natin sa inyo upang malaman po ninyo sapagkat kung hindi po turo ni Kristo, yan din po ang hahatol sa atin sa huling araw, ang salita ni Kristo. Sapagkat wala nga po siyang sinabi na hindi sinasabi ng Diyos, na hindi nuutos. So ganyan din po ako ngayon, kung ano po ang sinasabi sa akin ng Diyos Ama at ng Panginoon, yan din po ang sinasabi ko po sa inyo. Hindi po ito sabi-sabi ng tao, hindi po kwento ng tao. Ito po ay salita ng Diyos. Katotohanan po ang sinasabi ko dito. So yan lamang po, brothers and sisters. Sana po ay magbigay ng panibagong buhay sa inyo ang mabuting balitang ito ng Panginoong Hesus. Sana po ay magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. So yan lamang po mga brothers and sisters, saan man kayo naroroon ngayon sa apat na sulok ng daigdig na ito. Kayo man po ay mga OFW or mga naninirahan na po dyan sa ibang bansa. At dito naman sa Pilipinas, sa apat na sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, Dida Hawaray. Kumusta ka mo dida mga waray nun? At dyan sa Bisaya. Ayan. At dito naman sa Manila. Ayan. Kumusta na po kayo? Ay Batanggenyo naman. Ay siya, kumusta ga? Ayan. How are you ga? So yan lamang po brothers and sisters. Hanggang sa muli. Kung loloobin ng Panginoong Hesus, samot dalangin ko, sumayin niyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Espiritu Santo. Sumayin niyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Hanggang sa muli, brothers and sisters, God bless you all. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.